mabuhay si Dr. Jose Rizal ng 1918. Oh. Yan, so good morning po mga kaguro. Ang pag-aaralan po namin ngayon ay Ang pag-aaralan po namin ngayon ay Araling Panlipunan. Araling Panlipunan 4. Wala po kaming aklat. Kaya po stock knowledge po ang aking ituturo sa aking eskwela. Ayan. So, sabi ko nga sa iyo kanina, ang Pilipinas noong mga unang panahon, mga 15th century, wala pang pangalan. So, ang pangalan ng Pilipinas ay kinuha sa hari ng Espanya na si King Philip II. Okay. Ganda ng pangalan niya. Tinawag na St. Lazaro ang Pilipinas. Kasi noon ay, nung makarating sila dito ay kapistahan ni St. Lazaro, kaya tinawag na St. Lazaro. At marami pang ipinangalan sila sa Pilipinas. Pero ang nagmark sa kasaysayan ay ang Philippines, named after the King of Spain, na si King Philip II. Okay. Di ba po yung teacher, parang KKK pa rin po, KKK pa lang po yung flag. Flag yun noong panahon naman na nagkakaroon na ng digmaan sa pagitan ng mga Espanyol at ng mga Pilipino, yung KKK. So, ang ibig sabihin ng KKK ay kagalang-galangan, kataas-taasang katipunan. Mga katipunang anak ng bayan. Iyon, ha? So, yan. Sabi ko sa iyo, kailan nakarating si Magellan sa Pilipinas? Noong March 15, 21. March 17, 15, 21. March 17, 15, 21. Oo, noong ika-15 siglo. Yun, siya ay unang naglakbay mula sa Portugal. Siya ay isang Portuguese na sundalo. Naglakbay siya at nakarating siya saan siya nakarating una? Spain. Sa Asia Minor. Nakarating siya sa Asia Minor at doon siya ay napalaban. Sa kasama ang palad, siya ay napilayan. So, ang ginawa niya, siya ay bumalik. Saan? Sa Portugal. Okay, so, afterwards, nagpaalam ulit siya sa hari ng Portugal na siya ay maglalakbay ulit. The other way around naman. Pero hindi siya pinayagan dahil nga siya ay pilay na. So, ang ginawa niya, nagpunta siya sa Spain. And doon, pinayagan siya ng hari ng Espanya na maglakbay. Then, naglakbay ulit siya. Hinahanap nila noon ang pulo ng Moluccas. Yung Moluccas kasi maraming mga spicy doon. So, hinahanap nila yung Moluccas Island. And then, nagkaroon ng masamang panahon. Nagkaroon ng storm at lumubog yung ibang mga barko. 5 barko ang dala ni Magellan papuntang dito sa silangan. Then, hindi nila nakita yung Moluccas Island. Napadpad sila. Yung ibang barko lumubog at yung iba nakarating sa Pilipinas. Sa kabutihang palad, si Magellan nakarating sa Humunhon, pulo ng Humunhon. Ayun. Pagdating doon, agad-agad silang nagsagawa ng misa, nagtayo ng cross sa Cebu na tinatawag ngayon na cross ni Magallanes sa Cebu. Yon. And then, napalaban siya kay Lapu-Lapu at doon naman siya namatay. Pero halos naikot niya ang mundo. 'Di ba dito sa Asia Minor napalaban siya. Tapos bumalik siya ulit, nakarating siya sa Pilipinas dahil sa sama ng panahon. Yun. Kaya ibinagay sa kanya ang honor na siya ang nakatuklas na ang mundo ay bilog. Dahil siya ay naglakbay papuntang kanluran, and then naglakbay ulit siya papuntang silangan, narating niya ang Asia. Dito sa Asia Minor. At ang Pilipinas ay nasa Asia din. Kaya nagawa niya ang isang buong circumnavigation. Isang pabilog na paglalakbay.
Kaya, in honor of Magellan, sinasabing siya ang nakatuklas na ang mundo ay Bilog. bilog. Very good. Okay? Napunta niya lahat ng bansa. Pati Cuba. So, dito siya namatay sa Pilipinas. Ano? Yun, bumalik na lang sa Spain yung mga kasamahan niya para ibalita ang nangyari. At hindi naman doon naputol yung pananakop ng mga Espanyol. Nagpadala pa ng ibang mga nabigasyon. At yun, nasakop nila ang Pilipinas. To make the story long short, nasakop nila ang Pilipinas sa loob ng 333 years. Ilang taong nasakop ng Kastila ang Pilipinas? 330 years. 333. Ano, ang tagal. Kaya maraming mga kulturang Espanyol ang atinang namana. So, namana natin yung mga kultura ng Spain. Kung hindi po si Magellan na pumatay kay Lapu-Lapu, sino po yung pumatay kay Lapu-Lapu? Ang pumatay kay Lapu-Lapu ay isi-search pa natin, hindi ako. Ay, ayan, ha? O, anong natutunan mo ngayong araw sa Araling Panlipunan? Kailan nasakop ang Pilipinas? At ano ang nangyari kay Magellan? Tapos di pa alam po kung ano nangyari kay Lapu-Lapu. Kailan nagsimulang masakop ng Espanyol ang Pilipinas? March 17, 1521. Very good. Taga saan si Magellan? Portugal. Siya ay isang Portugalan. Sundalo. Sundalo. Very good. Ayan. Siya ay isang sundalong Portugal. Ayan. Pinsan niya yung asawa ni King Philip, kaya siya ay pinayagang maglakbay ulit kahit sa kabila ng lahat na siya ay mayroon ng kapansanan. Siguro yun din ang dahilan bakit na talo siya agad ni Lapu-Lapu. Ano? Ayun. Ayan. Siguro ko lang. Ayan, ha. Noon ay hindi pa bansa ang Pilipinas. Kaya madali tayong nasakop. Pulo-pulo. Kasi tayo hiwa-hiwalay. Ano? Archipelago. Yeah. Yung parang napapanood ko po, bakit nalaman agad po ni Lapu-Lapu na padating agad po dito yung... Hindi. Pinuntahan sila. Inalok yung Catholicism. Ayaw naman ni Lapu-Lapong tanggapin. Yun. So, kaya nagkaroon sila ng paglalaban. Okay? Noon kasi pinupuntahan nila yung mga leader ng barangay para ipakilala yung Kristyanismo o Katolisismo. Mayroong 3 layunin ang Espanyol sa kanilang pananakop. 3 G. 3 yan, ha? God, ipakilala ang Diyos. Glory, maging makapangyarihan sila. Glory. At gold. Yung gold ay nagre-represent sa kabuhayan ng Pilipinas. So, yun yung 3 pangunahin ng pananakop nila. Ano? God, gold, glory. Okay? O, yun additional knowledge. Yun yung 3 pangunahing layunin ng mga Espanyol sa kanilang pananakop. Ngayon ko lang po ito naisip. Kung si Emilio Aguinaldo ang kauna-unahang presidente ng Pilipinas, sino ang pamilya ni Emilio Aguinaldo? Taga Cavite kasi si Emilio Aguinaldo. So, naroon ang pamilya niya. Namatay si Aguinaldo ay 1969. Kung kailan ako ipinanganak, namatay si Aguinaldo. Namatay si Aguinaldo. Kung namatay di... Pero hindi sa giyera namatay si Aguinaldo, sa katandaan. Sure. So, si Aguinaldo, nung tumanda siya, presidente pa rin siya. Hindi na. Namatay. Siya lang ang naging kauna-unang presidente. Mayroon kasing term ang pagiging presidente. Noong panahon na ang pinagbabasihan ng ating konstitusyon ay saligang batas ng yung 1935 Constitution ay based sa American Constitution, wherein ang term ng presidente ay 4 na taon lang. 4 na taon ng isang term. Kaya lang pwede siyang
kumandidato ulit hanggang sa 4 times, I think, if I am not mistaken. Sino nga pala yung sumunod kay, ninth, po siya naging Wala naman sa presidente. topic ang yung tinatanong. Hindi po, Sige. 18, Ang tanong ay dapat doon sa diniscuss natin. Sige, sige na, pagbibigyan kita. Ano yun? Kaya, Hindi na. Ano? po, ang dahil kang tanong. Pag nagtanong, malawak kasi itong araling panlipunan. So, pag nagdi-discuss tayo, pwede kang magtanong, pwede kang magdagdag ng alam mo na. Sabi, teacher, na basa ko po sa napanood ko po sa ganyan. O, pwede mong idagdag yon. Pero iikot lang muna tayo dun sa topic na dinidiscuss natin. O, yung mga pangulo, later on na natin didiscussin. Tayo ay nandun pa lang sa kung kailan nasakop, paano nasakop, sino ang nanakop. Wala po teacher, pangalawang presidente. Si Manuel L. Quezon. Kaya po siya nag-presidente. Siya naman ay tinatawag na kauna-unahang Pangulo ng Commonwealth. Republika. Mm-mm. Teacher, sorry teacher, wala nang tanong. Okay lang. Gusto ko nga yung maraming tanong eh. Ibig sabihin, maraming gustong malaman pag maraming tanong. Pag hindi nagtatanong, ay satisfied na sa naituro ni teacher. Yung nasa 18 pa rin po, yung naging presidente na si Manuel L. Quezon, nasa 18. Nasa 1800s tayo. Akala ko kasi naging presidente pa si Manuel L. Quezon, buhay na si Lula. Ay, hindi pa baka. Anong taon ba si Lola ipinanganak? 1945. Ay, hindi na. Iba. Yun, liberation na yun, malaya na 1945. Nagsisimula na tayong maging malaya. Pero kakagaling pa lang sa gyera. 1945 si Lola pinanganak. Okay, so, yan. Kanina, nag-aral tayo ng English. Ang inaral natin ay tungkol sa short story. Yung unang lesson natin ay about paragraph. So, ang paragraph ay mayroong 3 bahagi. Topic sentence, inclusion sentence, supporting sentence. Mauuna muna yung supporting. Anong supporting sentences? And then, ano naman ang bahagi ng short story? Title. Character. Events, place, Climax. Conclusion. So, yun ang pagkakaiba ng short story sa paragraph. Ang short story is composed of paragraphs. Several paragraphs. So, ang Filipino naman, counterpart lang ng English. Ang pinag-aralan natin sa Filipino ay teacher, may hapon pa rin po yung may ang Hapon, 3 taon lang nanakop. Ay, halo-halo na ang pinag-uusapan natin. Hapon. Kanina mo sana tinanong doon sa araling panlipunan. Hapon. O nag-sum up na lang tayo. So, sa math, ang inaral natin ay rounding off. So, come back tomorrow. Ay, no session tomorrow. Come back on Monday. Even though a holiday on Monday, you have to Friday pala po sa Monday. Nga pala. Holiday. So, your start of classes begins on Tuesday. May walang pasok po sa school. Tapos, ang holiday, di po makakapunta sa inyo. Pag holiday? Sige, ikaw, bahala ka. Pero sa Lunes po, pupunta po ako. Sige. Okay na? Okay. For the go on person. For the go. Bye-bye. Bye-bye for now. See you on Monday. Yan po si Carl, ang aking mabait at matalinong estudyante. Bye-bye, Carl. Bye-bye.